Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal bumaba. Pansamantalang pagpapatigil sa dagdag sigil sa kuryente sa Mayo, iginiit ng mga consumer group. PhilRem Messenger Mark Palmares humarap sa pagdinig ng Senado sa investigasyon sa $81 million laundered money. Davao City Mayor Rodrigo Duterte at Senator Bongbong Marcos Jr. napanatili ang pangunguna sa bagong Pulse Asia Survey. COMELEC nagdesisyon na huwag nang gawin sa presinto ang random manual audit pagkatapos ng botohan. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-19 sa buwan ng Abril taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Good news para sa mga mahilig sa tinapay dahil bumaba ng kaunti ang presyo ng Pinoy Pandesal at Tasty. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Bumaba ng 50 sentimos ang presyo ng Tasty Bread at Pinoy Pandesal simula ngayong araw. Ayon sa Philippine Federation of Bakers Association, ito'y bahagi ng kanilang commitment sa mga consumer sa kabila ng pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas at iba pang petroleum products. Ang presyo ngayon ng Pinoy Tasty Bread ay 35 pesos at 50 sentimos habang ang Pinoy Pandesal naman ay 22 pesos kada supot. Ito'y pagtatakyas ng halagang 50 sentimos sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. At inaasahan natin na ito'y magiging tuloy-tuloy at walang pagtaas sa presyo ng tinapay sa pangsusunod pang mga araw. Samantala, mananatili naman ang presyo ng pandesal at tasty bread sa ilang panederya gaya ng Kamuning Bakery. Ito ay dahil marami silang tauhan kaya't kaunting bahagi lamang ng kanilang proseso sa paggawa ng tinapay ang ginagamitan ng makina. Nananatili din ang sukat ng kanilang pandesal na nagkakahalaga ng 2.50 kada piraso habang 45 pesos naman ang tasty bread. Kasi po, para po ma-offset din po namin yung increases po dun sa ibang materyales. Kasama na rin po yung labor rate po natin ngayon. Dahil po medyo labor intensive po ang paggawa natin ng mga tinapay dito dahil nga artisanal baking po tayo. Ray Pelayo, UNTV News Worldwide. Inilunsad ngayon ng ilang mga eksperto ang bakuna laban sa shingles, isang uri ng malubhang sakit sa balat na pangkaraniwang ay tumatama sa mga individual edad 50 pataas. Ito ang balita ni Joan Nan. 75% ng mga individual edad 50 pataas ay maaaring magkaroon ng sakit na shingles batay sa pag-aaral ng mga eksperto. Ang shingles ay isang uri ng impeksyon na kahalintulad ng bulutong o chickenpox na nagmumula sa varicella zoster virus kung saan nagkakaroon ng pamumula ng balat na pangkaraniwang tumutubo sa isang bahagi ng ating mga katawan. Kung kayo po ay nagkaroon na ng chickenpox, there is a 1 in 3 chance na kayo po in the future ay maaring magkaroon ng herpes zoster, which is a very painful condition. It is a reinfection pagka somebody had chickenpox nung maliit siya, no? So yung chickenpox virus na yon, hindi siya nawala sa katawan natin. So bumababa yan pag mababa ang resistance natin. Ayon sa pag-aaral, ang mga sugat na dala ng shingles ay lubhang masakit o mahapdi na maaaring tumagal ng halos 30 hanggang 90 araw.
Kung hindi ito maaagapan, maaari itong magdulot ng ilang komplikasyon gaya ng pagkabulag at bacterial infection sa utak na maaaring ikamatay ng isang tao. Bukod sa virus, pangkaraniwan ring nagkakaroon ng shingles ang isang tao na nakararanas ng labis na stress, may kidney disease, diabetic at mahina ang immune system. Ngunit ayon sa mga doktor, hindi nakakahawa ang ganitong uri ng sakit. Hindi nakakahawa zoster to development of zoster. Pero kung merong bata doon na hindi pa nagkaroon o hindi nabakunahan ng chickenpox virus o varicella vaccine, pwedeng magkaroon ng chickenpox. So pag nagkaroon ng chickenpox yung bata, yun naman ang pwedeng magkaroon ng herpes zoster. Kaugnay nito, ipinakilala na kanina ng ilang mga eksperto ang bakuna kontra shingles na makatutulong bilang proteksyon at upang mapigilan ang pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit. Sa kasalukuyan, ang bakunang ito ay available na sa ilang pampubliko at pribadong ospital sa bansa. Bawat individual ay kinakailangang mabigyan ng isang shot ng bakunang ito na nagkakahalaga ng mahigit sa 7,000 piso. Sa oras na mabakunahan, tatagal ang immunity laban sa shingles ng mula 10 hanggang 15 taon. John Nano, UNTV News, Worldwide. Hinihiling ng mga consumer group sa Energy Regulatory Commission o ERC na pansamantalang ipatigil ang pagpapatupad ng dagdag singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Mon Ocson. Mon, ano na nga? Idadagdagan ba o hindi? Ito yun, Attorney Reg. Ang nakakatakot dyan kasi, 3 yung nakaamba na dagdag. Di ba? Patong-patong na dagdag singil sa kuryente yung nakambang ipatupad next month. Kasama dyan yung feed-in tariff o yung FIT-all, yung ancillary charges at yung generation charge. Nais sa mga consumer group na magpatupad itong regulatory body, yung ERC, ng moratorium sa lahat ng mga dagdag singil kasi sila naman itong may kapangyarihan talaga dyan. So balit ayon sa ERC, tuloy na yung mga dagdag singil. Ang isa dyan yung ancillary charges na ipinagpaliban ngayong next May at sabi nila sa June na lang daw. So parang kahit good news daw yon, pero hello, kasi June tas May, may isang buwan lang yung pagitan, di ba? Then yung ancillary charges kasi, isa yan sa mga binabayaran dagdag na inaprubahan ng ERC. Narito ang pahayag ng ERC. Sa aming pakikipag-usap sa ahensya na mag-iimplementa ng adjustment, kakailanganin nila ng oras para maisakatuparan yung mga billing system and format adjustment. So kung ang mangyayari, maaaring sa June pa ma-reflect sa end consumers yung ancillary service charge adjustment. Ito namang feed-in tariff o yung FIT-all, nakaamba naman niyang ipatupad ngayong buwan at sa mga darating pa na buwan kasi dito sa Metro Manila, o sa ibang lugar din ay aabutin niya ng 6 na buwan. Ito naman tinatawag na yun sa generation charge ay magdadagdag naman sa bill natin because of the hot climate o yung mainit na panahon. So maging ang dagdag singil mula dun sa mga interruptible load program o ILP kasi gumamit tayo last week, nag-red alert tayo so kailangang i-activate yung ILP, magbabayad din tayo dyan. Narito ang pahayag ng Meralco. Historically kasi, even when we check data before, na talagang pagpasok ng Abril, Mayo, Hunyo, ang trajectory really is an upward movement in the rates. No? Coupled with the very intense weather condition that we are experiencing as the heat index continues to rise these past few days and expected to rise further. Kaya bunsod nito, Atty. Reg, itong mga militanting grupo, particular yung mga consumer group, ay nagsagawa ng kilos protesta kanina sa harapan ng tanggapan ng ERC. Ayon dun sa Freedom from Debt Coalition, tila daw hindi ginagawa ng ERC yung kanilang mandato na proteksyonan ng mga consumer. Narito ang kanilang pahayag. Kasi nakikita natin yung sobrang kapabayaan niya. Supposed to be regulatory power siya, pero hanggang ngayon mukhang hindi nagagamit yung kanyang kapangyarihan. Yung isa namang consumer group, yung Citizen Watch, ang nais naman nila ay magkaroon daw ng transparency, isang report na ilalabas ng Department of Energy para magkaroon ng linaw itong mga bagay-bagay. Narito ang kanilang pahayag. Kailangan mo na maging transparent po talaga ang mga energy stakeholders na kung saan
sabihin na nila kung meron tayong ini-expect na power or energy crisis para as early as now ating masolusyonan na makita na matignan kung ano-ano mga pwede pang gawin. This last few weeks, Attorney Reg, madalas nagkakaroon ng yellow alert o kakulangan sa reserve at nangangahulugan niya na ng mas mataas na bayarin sa kuryente. Pero sabi naman ng Department of Energy, mas mabuti na daw na may kaunting dagdag singil kaysa naman magkulang tayo sa supply. Mon, ang tanong ko no, di ba itong Interruptible Load Program o ILP, may mga pribadong sektor na sumali dito at napag-usapan ito sa Senado before, di ba, no, nagkakaroon ng issue doon sa kung kulang o hindi yung reserba para sa 2016 ng enerhiya. Ito ba ay isisingilin ba dapat sa consumer or ang alam ko yung programang ito ay may inilaan na budget ang gobyerno para yun yung pambayad or kahit tax incentive doon sa mga kasama sa programang ito? Hindi ganun ang mangyayari, Attorney Reg. Nung last week, inactivate yung ILP. Halimbawa, isang building na may malaking generator, o activate natin ng ILP. Hindi muna namin kayo susuplayan, sabi ng Meralco. Hindi mo namin ibibigyan ng kuryente, gamitin yung generator nyo. Yeah. Kung ilan yung nagamit nila, kukumpute nila yon. O ito nagamit namin, Meralco, ipapasa namin sa inyo yung cost. Okay. Ngayon si Meralco naman, titignan, okay, ganito. I-charge naman, babayaran naman lang Meralco itong building o yung company na nagpatakbo ng generator. Ang gagawin ngayon, yung binayaran ng Meralco, sa atin naman ngayon ipapasa. Hindi na yan ipapaalam pa sa ERC, hindi na yan dadaan sa hearing, automatic na yan idadagdag sa bill ng mga customer. Tapos itong mga dagdag na charges na to, can it still be parang patagalin na sa next year na lang singilin or something nang hindi madadagdagan yung charges, nang walang interest or mga penalties at surcharges na gano'n? Yung ancillary charges, kasi na-aprubahan na yon, so hindi na pwede. Pero yung generation charge, like yung mga nangyari noong mga nakarang taon, pwede yan hatiin sa ilang buwan eh. Ganun yung ginawa dati, kung sobrang laki. Pero ngayon kasi, Attorney Reg, to be in fairness naman no, sa mga generation company, maliit lang naman kasi yung magiging dagdag singil. Pero hindi tayo pakasiguro kasi bandang May, napakainit na naman ng panahon, baka mag-reflect naman yung mas mataas sa singil by June or July. Pero sa ngayon, yung mararamdaman nating dagdag singil is May. Yun yung ating iniintay. Nako, kaya magtipid muna sa kuryente. Maraming salamat, Monokson, para sa ulat na yan. Pinangunahan ni Pangulong Benigno Aquino III ang inaugurasyon ng 59-megawatt solar power plant sa San Carlos City, Negros Occidental ngayong araw. Ito ang balita ni Primrose Gilaran. Pinasinayaan ni Pangulong Benigno Aquino III ang panibagong solar power plant na itinayaw San Carlos City sa Negros Occidental. Ang 59-megawatt solar power plant ay proyekto ng San Carlos Sun Power Incorporated na subsidiary ng Aboitiz Power. Ang pagtatayo sa planta na pinondohan ng 4.9 billion pesos ay natapos noong Marso at kahit hindi pa formal na binubuksan ay nagsimula na itong mag-supply ng kuryente sa Visayas Grid. These days, electrical power is so essential to both our economy and to modern life, which is also why we have been hard at work to bring electricity to every corner of the Philippines, particularly to our sitio electrification program. Kayang mag-generate ng planta ng 85 gigawatt-hours ng clean electricity kada taon na sapat upang supplyan ang 27,600 na mga bahay. Ang Sakasan Power Plant ay pumasa sa feed-in tariff ng Department of Energy at sa ilalim ng FIT scheme, maaaring mabigyan ng incentive ang may-ari ng solar power plant dahil sa pag-develop ng mas mahal na renewable technology. Ang renewable power output nito ay mabibigyan rin ng priority dispatch sa electricity spot market sa halagang 8 pesos and 69 centavos per kilowatt-hour FIT rate. The solar plant we are inaugurating today is certainly a step in the right direction. It is yet another reason for us to be optimistic and confident about the future. Ayon sa Pangulo, malaking tulong ang proyektong ito upang maiwasan ang emission ng mahigit 70,000 metric tons ng carbon dioxide per year o katumbas ng 10,000 sasakyan na mawawala sa daan. Ang Sakasan plant na ito ay pangliman ng solar power plant sa Negros Occidental, kaya tinagurian na ang probinsya bilang solar capital of the Philippines. Samantala, kahapon naman ay dumalaw sa Baybay City, Leyte si Pangulong Aquino upang pangunahan ang inauguration ng 5 kilometrong diversion road. Ang proyekto na pinondohan ng halos 400 milyong piso ay malaking tulong upang maresolba ang problema sa traffic sa Baybay patungong Ormoc at Southern Leyte.
Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang mga ipinatupad na proyekto sa Visayas sa ilalim ng kanyang panunungkulan, gaya ng farm-to-market roads sa mga liblib na lugar, pagtatayo ng drainage canal at slope protection, gayon din ang planong konstruksyon ng tide embankment protection na pananggalang sa storm surge. Uumpisahan itong taon na to yung parte ng Palo. Nasa budget na po yan. Dahil kompleto na yung proseso, napag-aralan na sa eksaktong pwesto, sa nililipat yung mga taong maapektuhan. Kasama ang Tacloban News Team, Primrose Gilaran, UNTV News, Worldwide. Sa iba pang balita, nakapagpiyansa na sa kasong graft si dating Laguna Governor E.R. Ejercito matapos siyang ipaaresto dahil sa hindi pagsipot sa arraignment kahapon. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Personal na nagtungo sa Sandigan Bayan si dating Laguna Governor Emilio Ramon E.R. Ejercito upang maglagak ng 30,000 pisong piyansa para sa kinakaharap na kasong katiwalian. Ito'y kasunod ng paglalabas ng warrant of arrest kahapon ng korte laban kay Ejercito, bunsod ng hindi niya pagdalo sa kanyang arraignment. Hindi kasi nakumbinse ang 4th Division sa ipinasang medical certificate nito kung saan nakasaad na kasulukuyan siyang nakakonfine sa Cardinal Santos Medical Center dahil sa pneumonia. Sumailalim si Ejercito sa bail posting procedure kabilang na ang fingerprinting at pagpapasa ng litrato. Tumanggi na magpa-interview si Ejercito sa media, ngunit sinabi ng kanyang campaign manager na nakahanda na sana sila sa pagdalo sa arraignment kahapon, ngunit hindi naman inaasahan ang biglaang pagkakasakit nito. Kasi Friday pa lang, nag-usap-usap na kami kung saan kami magkikita, anong oras kami magkikita. Nakaprepare siya doon. Ngayon, nung Monday naman, sabi nung abogado namin, pwede naman magpakita na lang ng medical certificate kasi nga nakakonfine. So yun ang ginawa namin. Ayon din sa kanyang kampo, mananatili pa ng ilang araw sa ospital si Ejercito upang magpagaling. Nahaharap siya sa kasong graft dahil sa umunay maanumalyang health insurance deal para sa mga turista at bangkero ng Pagsanhan Laguna taong 2008 noong nanungkulan siya bilang mayor. Samantala, naghain naman si dating Laguna Governor E.R. Ejercito ng mosyon dito sa Sandigan Bayan 4th Division upang i-dismiss na ang kaso laban sa kanya. Joyce Balancho, UNTV News, Worldwide. Babaguhin muli ng PNP Highway Patrol Group ang traffic scheme sa bahagi ng EDSA Muñoz upang mas mapabilis ang pag-usad ng mga sasakyan sa lugar. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Uumpisahan na sa susunod na linggo ang pagpapatupad ng two-phase system sa daloy ng traffic sa EDSA Muñoz. Nangangahulugan ito na isasara na muli ang intersection sa lugar na ginagamit ng mga motoristang galing sa Congressional at Roosevelt Avenue. Bunsod nito ay muli namang bubuksan ang mga U-turn slots sa bahagi ng Dario Bridge at sa May Project 7. Layunin ng naturang traffic scheme na gawing dire-diretso na ang mga sasakyan sa north at southbound ng EDSA. Kailangan talagang i-revise uli yung traffic light. So, instead na 4 phases, yung 4 phases na sinasabi ko na pag go isang direksyon, yung 3 direksyon stop, gagawin natin 2 phases lang. So pag go ng EDSA, lahat ng EDSA go sa lubungan. No, north and south, go yun. So kahit sabihin mong 30 seconds yun, mauubos yun. O 40 seconds, mauubos yun. Pag go ng east and west bound direction naman, go na yung galing ng Congressional, go yung Roosevelt. Sa lubungan din yun. Wala nang left turn. Maliban dito, sinabi ni Gunakaw na babawasan na rin nila ang waiting time ng mga sasakyan sa lugar. Humahaba aniya ang naiibong mga sasakyan at umaabot ang buntot nito sa may Trinoma Mall kapag masyadong matagal na naghihintay makausad ang mga sasakyan. Sa kasalukuyan ay 120 seconds o 2 minuto ang itinitigil ng mga sasakyan sa northbound at southbound ng EDSA Muñoz para bigyang daan ang mga nanggagaling naman ng west at east direction para makatawid ng EDSA. Kaya tumatagal yun kasi merong principle ang traffic na dapat within an intersection, 120 seconds lang dapat ang makukonsume ng lahat ng directions. Base sa plano, para sa susunod na linggo, gagawin na lamang itong 60 seconds o 1 minuto
para sa mas mabilis na daloy ng traffic sa Muñoz area. Ang mga traffic light naman na tatanggalin sa Muñoz ay ilalagay sa ibang area. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang ikalawang motion for reconsideration ni dating Senador Kit Tatad sa kanilang desisyon sa disqualification case ni Senator Grace Poe. Ayon sa Korte, walang merito ang motion ni Tatad at ipinagbabawal na ito sa ilalim ng panuntunan ng Korte. Iniutos din ng Supreme Court na tanggalin ito sa records ng kaso. Nitong April 5 lamang ay ginawang pinal ng kataas-taasang hukuman ang kanilang desisyon na nagsasabing kwalipikado si Senator Poe na tumakbo bilang Pangulo ng bansa. Samantala, pinagbawalan na ng Sandigan Bayan ng mga kandidato sa pagkapangulo at maging ang publiko na pag-usapan sa media ang kaso ni dating MRT General Manager Al Vitangcol. Ito ay matapos pagbigyan ng mga maestrado ang hinihiling ni Vitangcol na gag order upang protektahan ang kanyang karapatan sa patas sa paglilitis ng kanyang kaso. Sinabi ni Vitangcol na nahuhusgahan agad siya ng publiko dahil sa mga pahayag ni Presidential Candidate Mar Rojas ukol sa problema ng MRT sa mga debate at sorties na pinupuntahan nito. While the case of Mr. Vitangcol is pending, they should not discuss his guilt or innocence because that is for the court to decide. It is not for the presidential candidates. So the court is merely saying that to protect the rights of the accused, because the accused has a right to a fair trial. Ang sino mang lumabag sa gag order ay maaaring ma-cite in contempt, pagbayarin ng multa o ipakulong ng Sandigan Bayan. Naharap sa kasong graft at paglabag sa government procurement law si Vitangcol dahil sa pagbibigay ng maintenance contract ng MRT noong 2012 sa kumpanyang PH Trams kung saan incorporator pala ang kanyang uncle-in-law. Pinagtibay ng Korte Suprema ang kanilang desisyon na nag-uutos sa pamahalaan na bayaran ng mahigit $510 million ang Philippine International Air Terminal Company Incorporated o PIATCO bilang just compensation sa pagtatayo ng NAIA Terminal 3. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Pinal na ang desisyon ng Korte Suprema na nag-uutos sa pamahalaan na bayaran ang PIATCO ng mahigit $510 million para sa pagtatayo ng NAIA 3. Ito'y matapos hindi pagbigyan ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng Solicitor General na ibaba sa $100 million lamang ang just compensation sa PIATCO. Quote, wherefore, premises considered, we, 1, sustain our September 8, 2015 decision. Thus, the Republic is hereby ordered to make direct payment of the just compensation due to PIATCO. Bukod dito, pinagbabayad din ang pamahalaan ng $16 million na taunang interes hanggang sa mabayaran ng buo ang kompensasyon sa PIATCO. Idineklara naman ng Korte Suprema na ang pamahalaan ang magmamay-ari sa NAIA 3 kapag nakumpleto na ang bayad para sa just compensation. Nakuha ng PIATCO ang kontrata sa pagtatayo ng NAIA 3 noong 1997. Ngunit pinawalang bisa ito noong 2002 dahil sa paglabag ng kumpanya sa anti-dummy law. Noong 2006, pinayagan ng Pasay RTC ang pamahalaan na mag-take over sa NAIA 3. Ngunit ayon sa Korte Suprema, dapat bayaran ng just compensation ang PIATCO sa mga ginastos nito sa pagtatayo ng naturang terminal. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Davao City Mayor Rodrigo Duterte at Senator Bongbong Marcos Jr. napanatili ang pangunguna sa bagong Pulse Asia Survey. PNP at AFP Region 11 nakaalerto kasunod ng serye ng pag-atake ng NPA sa Mindanao. Paano kung hindi na palalaro ang karahasan sa mga nanonood na kabataan? Sige! Marta! O buhay niya! Kaya kaagapay ninyo ang MTRCB rating bilang gabay.
Mga tumatakbo sa pagkapresidente sa May 2016. Jojo Binay, una. Miriam Defensor Santiago, PRP. Rodi Duterte, PDP Laban. Grace Poe, Independent. Mar Rojas Daang Matuid, LP. Roy Senieres, WPP, PMM. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. Mga tumatakbo sa pagka-vice presidente sa May 2016. Alan Peter Cayetano, Independent. Chis Escudero, Independent. Gringo Honasan, una. Bongbong Marcos, Independent. Lenny Robredo Daang Matuid, LP. Antonio Trillanes IV, Independent. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. May mga personal na desisyon tayong ginagawa sa buhay. At dapat lang na pinag-iisipan natin ng mabuti ang bawat isa sa mga ito. Meron din namang mga desisyon tayong pintig ng puso ang ating pinakikinggan. Kung sa pansariling kapakanan, naniniguro tayong tama ang ating mga gagawin. Yung para sa bayan pa ba ang ating babaliwalain? Ikaw, paano ka pumili? Paano ka ba pumili? Puso at isip. Balak mo bang mag-put up ng party needs business? Simulan na ang iyong negosyo. Manood at matuto sa Bread and Butter. Dito lamang sa UNTV, your public service channel. Disabling itchiness that results to red and bumpy patches. It can be a serious skin disorder called psoriasis. Find out the latest procedures in the itchiness management and flare-up control of psoriasis with the help of doctors on TV. This Tuesday, 7 p.m. One hand is all you need to throw trash properly. Switch off lights and unplug appliances. One hand to care for the earth. This is UNTV, your public service channel, reminding you to care for our one and only planet. If there are things that you would like to leave our audience today, ano ho ang gusto nyong iwanan sa ating mga tagapanood? Sabi mo nga, walang pikonan. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Ipinagpaliban ng Department of Justice o DOJ ang nakatakdang preliminary investigation o PI ngayong araw kay Kim Wong sa Mayo at 3 kasabay ng kay Maya Digito. Ito ang balita ni Darlene Basinga. Inilipat ng Department of Justice ang PEDSA ng preliminary investigation para sa kasong kinahaharap ni Kim Wong kaugnay ng $81 million money laundering scheme.
Ito'y matapos hiniling sa DOJ kahapon ng kampo nito na bigyan sila ng palugid sa pagsusumite ng counter affidavit. Ayon kay Assistant State Prosecutor Hilma Rife Pacamara, dahil dito binigyan nila ng hanggang May 3 si Wong para sumagot sa mga alegasyon laban sa kanya. Kinasuhan ng Anti-Money Laundering Council si Wong dahil sa umano'y paglabag sa Sections 4A at B ng Anti-Money Laundering Act. Nauna nang sinabi ni Wong na hindi niya alam na laundered ang perang inilipat sa account ng kanyang kumpanya mula sa nairemit na pera sa RCBC Jupiter branch. Yesterday, Your Honor, Eastern Hawaii Leisure Company, through its lawyer, turned over the amount of 200 million pesos to the AMLAC for safekeeping to be returned to the People's Republic of Bangladesh. Sa Mayo 3 din nakatakda ang ikalawang preliminary investigation kay dating RCBC branch manager Maya Digito na inaasahang magsusumite rin ng kanyang counter affidavit. Ayon sa abogado ni Digito na si Attorney Ferdinand Topacio, na una na rin silang humiling ng palugid para sa pagsagot sa mga aligasyon sa kanila. Muli ring iginiit na Topacio na inosente ang kanyang kliyente at ginagamit lang ito para hindi madawit ang malalaking tao na umano'y sangkot sa scheme. Siya ay nauto, sabihin na natin uto-uto siya, ganun talaga eh. Pero merong kumukumpas na malaking tao sapagkat hindi magiging posible itong laking money laundering scheme na ganito nang walang partisipasyon ng mga opisyales ng RCBC, ng mga bankero, ng ibang mga businessmen na malalaki. Napakaliit po ng aking kliyente para siya lang ang gumawa nito. Sinabi rin nito na handa nilang ilahad sa proper forum ang lahat ng nalalaman ng kanyang kliyente, tulad ng ginawa nito sa harap ng mga senador sa executive session. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Sa halip na sa presinto, nagdesisyon ang Commission on Elections o COMELEC na ilipat ang lugar ng kung saan isasagawa ang random manual audit pagkatapos ng botohan. Ito ang balita ni Victor Cosare. Mas maraming presinto ang isasailalim sa random manual audit pagkatapos ng May 9 elections. Sa random manual audit, ikukumpara sa electronic results ang manual count ng mga boto sa balota upang masukat ang accuracy ng mga vote counting machine. Kumpara sa mahigit 200 presinto noong 2013, 715 precincts ang isasailalim sa random manual audit ngayong taon. Ayon kay COMELEC Commissioner Louie Tito Guia, sa halip na isang presinto lang sa bawat legislative district, mas maraming presinto ang i-audit sa distrito na may maraming clustered precincts. Para masigurong random at hindi pre-selected, sa mismong araw na ng halalan pipiliin at iaanunsyo kung aling presinto ang idadaan sa audit sa pamamagitan ng electronic random selector. It's not intended to prove that one candidate is the winner or hindi ganun. Basta titingnan niya lang kung how the machine counted the votes, no? And we are also not counting all positions. Selected positions din. Yung mga single president, vice president, members of the House, governor, and mayor. Nagdesisyon naman ang COMELEC na hindi na sa presinto gawin ang random manual audit kundi sa Municipal Canvassing Center na lamang. Alam naman natin pag sa presinto yan, pagkatapos ng transmission, di ba parang masyado nang madilim at malalayo yon. At nagka-problema din kami dun sa mga nakarang eleksyon ng deployment. Yung deployment ng mga mag-RMA. Samantala kanina lumagda naman sa isang kasunduan ng COMELEC, DILG, DPWH, DepEd at ang National Architects of the Philippines. Ito ay kaugnay ng pagsasaayos sa mga public schools upang mas maging accessible sa mga persons with disabilities na boboto sa mga presinto sa araw ng halalan. 272 schools na ang dumadaan sa pagsasaayos ng DPWH habang nasa 513 schools naman ang natukoy na ng COMELEC na may mga nakatalang botante na may kapansanan at senior citizens. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Muling nanguna sa bagong presidential at vice presidential survey ng Pulse Asia sina Davao City Mayor Rodrigo Duterte at Senator Bongbong Marcos. Ito ang balita ni Nel Maribuhok.
Nangunguna pa rin si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa bagong presidential race survey ng Pulse Asia. Sa isinagawang survey noong April 5 hanggang 10 sa 4,000 registered voters na kinumisyon ng ABS-CBN, nakakuha ng 32% si Duterte. Pumapangalawa si Senator Grace Poe na may 25%, pangatlo si Vice President Jejo Marbinay na may 20%, Maroja sa pang-apat na may 18% at panglima si Senator Miriam Defensor Santiago na may 1%. Batay pa rin sa datos ng Pulse Asia, malaki pa rin ang nakuwang suporta ni Duterte mula sa Mindanao region na may 58%. Si Poe ay may malaking nakuwang rating sa ilang bahagi ng Luzon, samantalang si Rojas naman ay sa Visayas region. Bilang reaksyon sa survey, nangako naman si Duterte na puprotektahan ng mga kababaihan, kabataan at pamilya laban sa krimen kung bibigyan siya ng pagkakataon na maging leader ng bansa. Iginagalang naman ni Poe ang resulta ng poll survey na magsisilbihan niyang gabay sa patuloy niyang pag-iikot sa bansa. Samantala sa Vice Presidential Survey naman ng Pulse Asia, top-notcher pa rin si Senator Bongbong Marcos na may 27%. Pumangalawa naman si Senator Chis Escudero na may 23%, habang 21% naman ang nakuha ni Camarines Sur Representative Leni Robredo. Single-digit ratings naman ang nakuha ni na Senators Gringo Honasan at Antonio Trillanes IV na may 4% at 3%. Pagka magandang resultang ganyan, siyempre nakakatuwa. Talagang maliwanag na talagang ang pag-iisip na ng ating mga kababayan ay talagang para sa pagkakaisa at para sa pagpaganda ng patakbo ng pamahalaan. Samantala, nanguna naman sa senatorial post sa naturang survey sina Franklin Drilon, Vicente Soto, Francis Pangilinan, Panfilo Lacson, Juan Miguel Zubiri, Manny Pacquiao. Pumasok rin sa winning circle sina Villanueva, Ralph Recto, Serge Osmeña III, Richard Gordon, Risa Ontiveros, Laila de Lima at Sherwin Gatchalian. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Kasabay ng Consular Outreach Program, nagsagawa ng field voting ang Konsulado ng Pilipinas sa Dublin, Ireland. Samantala, nasolusyonan na ng Commission on Elections o COMELEC ang nasa 200 botante sa Hong Kong na wala ang kanilang pangalan sa voters list. Ito ang balita ni Cynthia Brul. Sa Hong Kong, natugunan na ng Commission on Elections ang problema ng nasa 200 botante sa Hong Kong na wala sa voters list kaya hindi ito nakaboto na magtungo sila sa voting center. Ayon kay COMELEC Commissioner Arthur Lim, matapos ang ginawang verifikasyon, napatunayang nagparehistro ang mga ito kaya papayagang makaboto. Aniya, nagkaproblema noon ang vote registration machine kaya hindi na i-record ang mga ito. Ng problema yung vote registration machine. Hindi naman kasalanan ng mga botante natin. When we came to know of the issue that some of them presented themselves to vote in our Hong Kong post doon sa Bayanihan Center, we immediately addressed the problem by preparing a supplemental EDCBL. Supplemental dahil mayroon ng regular EDCBL, yung Election Day Certified Voters List. Yung mga 200 kababayan natin na nandoon sa Hong Kong, tunay naman sila registered vote. Umaasa ang poll body na babalik sa voting center ang apektadong mga botante upang makaboto. Samantala, nasa 95,547 na ang mga Pilipinong nakaboto sa ibang bansa batay sa datos kaninang umaga. Sa Singapore, umabot na sa mahigit 10% ng registered overseas voters ang nakaboto na. Masaya naman ang ating mga kababayan na sila ay nakaboto na karamihan ay tuwing araw ng Sabado at Linggo lamang nakalalabas sa trabaho. So far from registration until voting, very efficient. So congratulations to the people from the embassy. So satisfied. Always happy and proud na I exercise my right, and I'm always happy and proud na we have democracy in the Philippines. Sa Australia, nagpaliwanag ang embahada sa ginawang pagbubukas ng balota ng mga kinatawan ng COMELEC. Ino-open lang to check kung yung ballot coupon nasa loob, pero hindi namin pwedeng basahin pa yung yung nakasulat. So i-open mo yung seal, i-check namin kung nandun yung ballot coupon kasi that's another reason to invalidate the ballot kung wala yung ballot coupon inside.
Pinaalalahanan din nito ang mga botante na ibalik sa pamamagitan ng koreo o personal na dalhin sa konsulado ang kanilang mga balota bago o sa mismong araw ng May 9 upang mabilang ito. Dapat din sunding mabuti ang instructions sa voting packets upang hindi ma-invalidate ang boto. Personal at postal voting din ang ipinatutupad dito sa Ireland at ang mga balota na dumadating dito ay dadali naman sa Philippine Embassy sa London upang doon bilangin. Pinayuhan naman ni Consul General Senan Mangalili ang mga kababayan na samantalahin ang pagkakataon upang makaboto. And I'm happy that many of our countrymen, mga kababayan natin, were able to come and personally cast their ballots. One of them even said he's already 51 years old and this is his first time to vote. So that's very interesting. We're very happy to be able to bring the election here in Dublin. Ayon sa ating embahada, mahigit na 2,000 registered voters ang nakatala ngayon dito sa Ireland. At target nila na makakuha ng mataas na voters turnout ngayong taon. Kasama ang mga news team sa iba't ibang panig ng mundo, Cynthia Brule, UNTV News, Worldwide. Sa iba pang balita, nakaalerto na ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines Region 11 kasunod ng serye ng pag-atake ng rebeldeng New People's Army sa ilang bahagi ng Mindanao. Ito ang balita ni Joey Domingo. Sunod-sunod na ang insidente ng pag-atake ng rebeldeng New People's Army sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinakahuli rito ay ang pag-atake sa mga detachments ng PNP at AFP noong nakaraang Sabado kung saan dinukot ang 5 pulis. Sa ulat ng Armed Forces of the Philippines Eastern Mindanao Command, unang inatake ng may 60 miyembro ng NPA ang Kiman-Anaw Detachment sa barangay Salapawan noong Sabado ng alas 7 ng umaga. Sugatan sa insidente sina CAA Mario Carliaman, isang CAFGU at isang sibilyan na kinilalang si Randy Ramirez na nadamay lamang matapos tumulong sa mga inataking sundalo. Namaan siya sa shoulder, tumagos yung bala, no? Pero as of now, critical pa rin yung condition na nasa Southern Philippines Medical Center na siya. Sinunog pa umano ng mga rebelde ang detachment kaya napilitan silang abandonahin ito. Tinangay rin ng mga rebelde ang nasa 19 na iba't ibang high-powered firearms mula sa kampo. Sa intel ng AFP, ang sumalakay na grupo ay pinamumunuan ng isang alias Jinggoy. Noong Sabado rin ay 5 pulis ang dinukot habang nagsasagawa ng law enforcement function sa lungsod kasunod ng pag-atake sa detachment sa Pakibato. Inako ng NPA ang kidnapping sa hindi pa pinapangalan ng mga pulis batay sa pahayag ng Bagani Brigade spokesperson na si Rigoberto Sanchez. The first po lang Bagani Brigade admitted that they have in their possession yung ating 5 police officers and admittedly held as captives. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng pursuit operation ng puwersa ng AFP at PNP Region 11 upang mabawi ang mga bihag at mahuli ang mga rebelde. Nagresulta sa pagkamatay ng isang unidentified na lalaki na miyembro ng NPA at na-recover din yung isang rifle, M16 rifle. 2 naman ang nasawi at 2 ang nasugatan sa panig ng militar. Ngunit tumanggi muna silang isapubliko ang pangalan ng mga ito dahil hindi pa umano alam ng pamilya ang nangyari. Ang PNP naman ay nagsasagawa na rin ng 24/7 checkpoints at nagbigay ng babala sa karatig rehiyon ukol sa paghahasik ng karahasan ng mga rebelde habang papalapit ang halalan. At the same time, natap na rin po natin yung ating mga neighboring regions like Region 10 and Region 13. Na-alarma na rin po natin sila at nakikipagtulungan na rin po tayo sa counterpart natin sa AFP para po malocate din. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Dalawang 2,339 na araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Overseas Filipino workers sa bansang Kuwait nagtapos ng kolehiyo
habang nagtatrabaho. Fans ng iba't ibang mga awit sa bansa, excited na sa kauna-unahang Ultimate Fandom Challenge ng Wish 1075. Nagpapalig ang ito ang balita. Halos 36 degrees Celsius ang naitalang pinakamataas na temperatura ngayong araw sa Science Garden sa Quezon City. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Ray, may posible bang sa mga susunod na araw ay malagpasan pa ang pinakamainit na naitalang temperaturang ito? Magandang gabi, Atty. Reggie, sa ating mga kasambahay. Ayon sa Pag-asa, pag bumalik yung ridge ng high pressure area, maaari na mas tumaas pa yung ating temperatura. Pero sa ngayon nanatili na maintain yung temperatura na mahigit sa 35 or 36 degrees Celsius sa ilang lugar sa Metro Manila, pero mas mataas ng kaunti sa ilang lugar sa Visayas and lalo na sa Zamboanga, sa Mindanao and including Davao. Pero pagdating nung pagbalik nitong ridge ng high pressure area, maaaring pumalo sa around 38 dito sa Metro Manila at yung tinitingnan ng Pag-asa, yung area ng yung mga lowlands gaya ng Tugigaraw at Cabanatuan maaaring umabot sa 42. Pero pa doon yung heat index, Atty. Reggie. Lalo pala tayong kailangan mag-ingat sa heat stroke. Sige rin, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pa rin pong tinatawag natin na easterly, so yung hangin nang gagaling dito sa may silangan na nakaapekto sa eastern section ng Pilipinas. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, makakaranas pa rin po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na paporin at magkakaroon po dyan ng isolated thunderstorms lalo na po sa may eastern section. Ang heat index po bukas sa Metro Manila, maaari pong umabot sa 39.4 degrees Celsius, samantalang sa area po ng Tuguegarao, 41.2, sa Baguio, 26.9 at sa may Puerto Princesa sa Palawan, 38.4 degrees Celsius. Partly cloudy to cloudy skies ang area din po ng Visayas, makakaranas po dyan ng magandang lagay ng panahon. Pero may mga chance na magkakaroon din po ng papulo-pulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa area po ng Iloilo, ang heat index forecast bukas, maaari pong umabot ng 38 degrees Celsius, gayon din sa Metro Cebu. Pero dito po sa may area ng Tacloban, 34.9 degrees Celsius. Maaliwalas pa rin po ang lagay ng panahon sa area po ng Mindanao. Makakaranas din po dyan ng maalinsangang temperatura. Lalo na sa Metro Davao, ang heat index forecast maaari pong umabot sa 39.1 degrees Celsius. Zamboanga City, 37.7. And sa may area po ng Cagayan de Oro City, maaari din pong pumalo ng 35.6 degrees Celsius ang heat index. Ang atin pong sunrise, 5:40 a.m. Atin naman pong sunset, 6:11 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik sa inyo dyan, studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Alamin rin natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Quezon Avenue sa Quezon City. Ito ang balita ni Monokson Live. Mon, traffic na ba dyan? Magandang gabi, Atty. Rez. Medyo mabagal na ang daloy ng mga sasakyan pauwi sa Quezon City pagmula dyan sa may area ng Maynila. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic. Dito kami ngayon sa may Quezon Avenue at sa oras na ito, lahat po ng mga pupunta ng Maynila, wala pong masyadong magiging traffic magmula po dyan sa may area ng EDSA patungo rito sa may area ng West Avenue at hanggang sa may Roosevelt. Yun nga lang, sa may G. Araneta may kaunting pagbagal, tuloy-tuloy po hanggang sa may area ng Banawe, Santo Domingo at hanggang sa may dyan sa may area ng Welcome Rotonda. Itong area po ng Espanya, mabagal na rin ang traffic sa oras na ito. Moderate traffic po tayo hanggang sa may Moraita at Quezon Boulevard hanggang sa may Quiapo area. Sa mga babalik naman ng QC mula po sa Quiapo, traffic na po itong area ng Quezon Boulevard going po ng Moraita. Medyo moderate to heavy traffic din po tayo sa Espanya. Moderate traffic dyan sa may area ng Welcome Rotonda at bagyang luluwag naman. Pagdating nyo po dyan sa may Banawe going Santo Domingo. Itong G. Araneta, wala rin problema. Maluwag din po ang underpass pero itong area po na may ginagawa ngayon na Skyway ay medyo mabagal po ang daloy ng mga sasakyan. Medyo may counting delay din sa kanto ng Roosevelt at hanggang sa may area ng West Ave at mas babagal pa po ang daloy ng mga sasakyan patungo po rito sa may underpass going po ng Elliptical Road. Moderate to heavy na po ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may area naman ng Commonwealth.
Paalala sa ating mga kababayan, number coding po hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Lahat po ng mga sasakyan na may plate number natapos sa number 3 at 4 bawal po sa mga lansangan sa Metro Manila. Yan ating traffic update. Balik sa Atty. Reg. Maraming salamat, Monokso. Nagulat ng live mula sa Quezon Avenue sa Quezon City. Kapwa pinabulaanan ni na junket operator Kamsin Wong at dating RCBC Jupiter Branch Manager Maya De Guito ang mga pahayag ng PhilRem kaugnay ng cash delivery sa $81 million laundered money. Samantala humarap na ang PhilRem messenger na si Mark Palmares sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng nasabing anomalya. Ito ang balita ni Rosalie Cox. Ipinahayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Chofisto Ginggona III sa ika-6 na pagdinig ng Senado na parating may kontra-kontrang pahayag mula sa mga pangunahing isinasangkot sa pinakamalaking money laundering activity sa bansa. Sa pagpapatuloy ng pagdinig kanina, sumalang ang messenger ng PhilRem na si Mark Palmares upang ibahagi ang kanyang nalalaman sa issue. Si Palmares ay stay-in messenger ng PhilRem Service Corporation at nanunuluyan sa bahay ng tatay ni Salud Bautista na Chief Executive Officer ng PhilRem. Sa 7 taon niyang pamamasukan sa PhilRem, noon lamang Pebrero 5 siya nakahawak ng malaking halaga ng pera matapos umanong ipag-utos ng kanyang employer na si Bautista na i-deliver ang 90 million pesos at $500,000 sa isang Wakang shoe sa Soler Casino. Ngunit paglilinaw ni Palmares, hindi niya personal na iniabot ang pera kay Wakang Shoe kundi inihatid lamang niya sa Soler at iniabot sa mag-asawang Bautista. Ang instruction po sa akin, sir, sa beneficiary po, Wakang Shoe po ilalagay, deliver Wakang Shoe. Ako po gumawa nung receiving copy, sir. Okay. Tapos, sila na po yung haharap sa tao, sir. Okay. So itong beneficiary na Wakang Shoe, ito yung utos sa iyo ng mga Bautista. Hindi mo talaga nakita personally na pinirmahan ito ni Wakang Shoe. Hindi po. Okay. So kinaklaro ko lang, hindi mo nakitang pinirmahan yung mga resibo ng isang Wakang Shoe. Opo, hindi po. Okay. So si Wakang Shoe, kung nandyan siya sa harap mo, hindi mo rin masasabi kung sino si Wakang Shoe. Hindi po, sir. Okay. Inimbitahan din ng Senado ang abogadong nag-notarize umano sa affidavit ni Palmares na si Attorney Renato De Jesus, ngunit itinanggi nitong siya ang pumirma sa sinumpaang salaysay ng mensahero. Giit ni Attorney De Jesus, pineke ang kanyang pirma at hindi niya nakita ng personal si Palmares. Ang PhilRem ang remittance company na katransaksyon ni dating RCBC Jupiter Branch Manager Maya De Guito upang palitan ng piso ang bahagi ng $81 million laundered money upang i-deliver at i-deposito sa mga account ng junket operators sa mga casinos. Samantala, magkakontra naman ang naging pahayag ni Palmares at junket operator Kamsin Wong kaugnay ng cash delivery noong February 5. Ayon kay Palmares, nakasilid sa maleta at traveling bag ang dineliver niyang pera na salungat naman sa pahayag ni Wong. Karton ho siya tsaka isang anang bag na hindi ho maleta, yung hand carry ho. Parang hand carry. Opo. So pati sa kwento talaga nagkakaiba dahil yung isa kahon tsaka bag. Ito, 2 bag, no? Sabi mo, handbag, traveling bag, and maleta. Kapwa naman itinanggi ni De Guito at Wong ang pahayag ng PhilRem na si De Guito ang nagdedesisyon kaugnay ng delivery at pick-up ng pera. For the cash deliveries po, wala. Wala kong instructions, walang anything. I would like to believe po, diretso na silang nag-uusap. Kasi hindi ko po alam yung kahit yung mga amounts na ng mga February 9, 10, 11, hindi ko na po siya alam. Basta ang instruction lang po sa akin was to credit everything to PhilRem. So sumasang-ayon ka sa testimony ni Maya na wala na siyang kinalaman dun sa mga instructions? Tama po. Okay. Sa mga nakalipas na pagdinig, sinabi ni Kim Wong na $17 milyong ang unaccounted pa at hawak pa umano ng PhilRem. Dahil sa magkakasalungat na pahayag, nais ngayon ng Senado na hilingin sa cellular network company ang phone records ni Maya De Guito, Kim Wong at Salud Bautista noong February 5 hanggang February 14 kung kailan nangyari ang cash delivery at pick-up kaugnay ng $81 million laundered money. Then councils of the 3 parties, can you just prepare the written consent to Globe having access to the records?
for purposes of the committee. Samantala, inamin naman ni Digito sa pagdinig na si Kim Wong ang nagbigay ng instruction na mag-open ng dollar at peso accounts sa RCBC Jupiter branch. Si Digito rin ang nagrekomenda kay Wong sa PhilRem Company kung saan inilipat ang $81 million laundered money. It was really Mr. Wong who instructed me. Not Mr. Lagrosas. Yes, Your Honor. So you were lying to your own head office. Sir, as I said during that No, do time, not give us the excuse for if lying. you But will you were consider not that telling the lying, truth. sir, yes, I would acknowledge. All right. Ngayon, sinong pumili ng PhilRem? First Inaamin two. mo ikaw nag-recommend sa PhilRem. Yes, Your Honor. Rosalie Coz, UNTV News, Worldwide. Mas titindi pa ang gagawing pagbatikos ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang mga kalaban sa politika, lalo na kay Senator Marcos habang papalapit ang eleksyon sa Mayo. Ito ang balita ni Brian De Paz. Nanindigan si Senador Alan Peter Cayetano na hindi siya titigil sa paglantad ng katotohanan sa likod ng umano'y ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Ayon kay Senador Cayetano, dapat maunawaan ni Senador Marcos na wala itong kinalaman sa eleksyon o politika. Ito anya ay tungkol sa pagsasauli ng pera ng bayan na ginamit umano ng pamilya ng senador upang payamanin ang kanilang sarili at makabalik sa kapangyarihan. Gihit pa ng senador, hindi ito political strategy dahil gagawin rin niya ito sa iba pang personalidad na nasasangkot sa issue ng korupsyon. Lahat kami may common friends. Kami ni Mayor may common friends. Pero when we have a debate, we have to speak the truth. So bato-bato sa langit, yung tatamaan, huwag magagalit. Pinaghandaan naman ni Senador Marcos ang ganitong hakbang ng mga kapwa-kandidato lalo't nalalapit na ang eleksyon. Palagay ko, hindi na siguro titigil yan hanggang darating na halalan. Politikang puro yan. So nandito na tayo sa political cycle talaga. Ayon sa senador, hindi siya magpapaapekto sa mga sinasabi ng kapartido laban sa kanya. Ako alis sa NP. Lahat ng kasama ko sa NP wala namang kaming problema at sumusuporta sa akin. So walang dahilan kung bakit ako aalis ng NP. Una nang ikinagulat ng kanilang partido na nasyonalista na nauwi sa mainit ang debate ng dalawang senador, ngunit umaasang magkakaayos rin ang mga ito matapos ang eleksyon. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Isang 32 gulang na nanay ang nakasama sa nakapagtapos ng kolehiyo habang nagtatrabaho sa bansang Kuwait sa pamamagitan ng Long Distance Learning Program. Ito ang balita ni Sonny De Las Reyes. Siyam na overseas Filipino workers sa Kuwait ang nagsikap at naglaan ng kanilang panahon upang maipagpatuloy ang di natapos na pag-aaral sa Pilipinas at nakamit ang diploma para sa kursong Bachelor of Science in Business Administration. Si Josel Bolado, tubong Dumaguete, Negros Oriental, 32 taong gulang at 9 na taon nang nagtatrabaho sa Kuwait bilang sekretary sa isang advertising agency. Sa first journey ko po, hindi po siya madali kasi naging isa po akong ina, asawa, lahat po ginagawa ko para makapagtapos po ako. Marami pong trials sa dumating sa buhay ko pero sinikap ko po talaga makapagtapos. Umaasa si Josel na ang kanyang nakamit na diploma ay magbubukas ng mas magandang oportunidad bilang isang OFW. Nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon na binigyan po niya ako ng chance na makuha po yung bagay na pinapangarap ko po sa tanang buhay ko. Siguro po hindi po ako mayaman sa lahat ng bagay pero ngayon po masasabi ko na meron po akong isang kayamanan. Masasabi ko sa lahat ng tao na nag-aral po ako. Sinaksihan ni Ambassador Renato Pedro Villa ang pagtatapos at nanawagan din sa iba pa nating mga kababayan na huwag palagpasin ang mga ganitong pagkakataon na makapagtapos ng pag-aaral. Napabilib ako ng ating mga kababayan dahil sa tiyagaan nila na kahit sila ay nagtatrabaho dito sa Kuwait at alam naman natin na ang overseas work ay napakatindi, ay nagkaroon pa sila ng panahon at tiyaga. Aking ini-encourage ang iba pa nating kababayan na kaya naman na pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral
for a better work prospect dito sa abroad. Requirement ngayon sa Kuwait ang diploma upang mailagay na managers sa working visa. Kailangan rin ito sa pagkuha ng driver's license at kung nais agad lumipat ng employer. Mula rito sa Kuwait, Sunny De Los Reyes, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Talia Javier. Salamat, Atty. Reg. Itinanghal na sportsman at woman ngayong taon ang world's top tennis player na sina Novak Djokovic ng Serbia at Serena Williams ng Amerika sa annual Laureus World Sports Awards na ginanap sa Berlin, Germany. Ito ang ikatlong beses na nakuha ng dalawang tennister ang parangal. Unang nakuha ni Williams ang parangal noong taong 2003 at 2010 habang si Djokovic naman ay kinilalang Sportsman of the Year noong 2012 at 2015. Kabilang rin sa mga nominado sina Olympic athlete Usain Bolt, basketballistang si Stephen Curry, motor racer na si Lewis Hamilton, soccer player Lionel Messi at world number 1 male golfer Jordan Spieth. Gayon din ang runner at former title holder na si Genzebe Dibaba, ski racer na si Anna Feininger, swimmer Katie Ledecky at soccer player na si Carly Lloyd. Excited na ang fans ng iba't ibang sikat na mga awit para sa kauna-unahang Ultimate Fandom Challenge ng Wish 1075 na magsisimula na sa Lunes. Ito ang balita ni Anches Carion. 12 kinatawan ng grupo ng mga tagahanga ng ilang baguhan at sikat na mga awit sa bansa ang nagkita-kita kahapon sa ginawang orientation ng kauna-unahang Wish 1075 Ultimate Fandom Challenge na opisyal nang magsisimula sa 25 ng Abril. Inilatag na ng pamunuan ng Wish 1075 ang mechanics at guidelines ng naturang challenge na layong magkaroon ng pagkakaisa at disiplina sa pagsuporta sa kani-kanilang idolo. Grabe yung challenge na pagdadaanan namin para sa top 4, tsaka mas todo effort pa yung kailangan namin. We're so excited since day one na in-announce siya. Nung binabasa ko po talagang pinaghandaan, talagang binusisi po nila yung bawat mechanics. Ang magiging top 4 sa naturang challenge ay magkakaroon ng pagkakataong mamili ng beneficiaries kung saan bibigyan ng bahagi sa kanilang premyo. Very overwhelming kasi marami tayong matutulungan na charity. I love yung agenda ng Wish FM na magbigay ng importance for the fandom behind the artist, and aside from that, also helping with the charities. Nagpapasalamat kami sa Wish FM kasi binibigyan kami ng opportunity para magiging maraming supporters ang isang artist. This is the first Ultimate Challenge na nasalihan namin. Parang official siya na challenge na a test of camaraderie and unity. Sa baby fandom, sobrang motivated kami to give our all for the ones. Ang pinaka-importante sa isang fandom is yung unity and yung love na nagbabond sa'yo, not just with the artist but also with the family itself. Challenging, pero for sure masaya to kasi magkakasama-sama kaming lahat. Excited kasi first time namin makasali, tsaka hindi namin expected na makukuha kami doon sa fandom. First time ko din mag-handle ng fandom, so parang nakaka-excite kung paano gagawin tong ganitong challenge. Nagsimula ang ideya na ito ni Kuya Daniel Razon matapos ang matagumpay at mainit na pagtanggap ng iba't ibang grupo ng mga tagahanga sa Wish 1075 Music Awards noong Enero sa Araneta Coliseum. Malaking hamon naman para sa pinarangalang fandom noong Wish Music Awards ang karagdagang participants sa naturang Fandom Challenge. Medyo pressure kami kasi kami nanalo last time. So parang dagdag, kailangan namin gawin pa yung best namin, ibigay yung best pa namin. Ajes Carion, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier, balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia, at congratulations sa mga naparangalan na mga sports men and women. Yes. Sila Ana. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi.